Ito na ang latest ng Mixed Topics, mainit na showbiz ganap. Trending ngayon at naging kontrobersyal ang mga revelasyon ng comedy actor Dennis Padilla. Isiniwalat kasi ni Dennis Padilla ang mga nangyari simula noong muling nagkita-kita sila ng kanyang mga anak na sina Julia Barreto, Claudia Barreto at Leon Barreto. Nagkita-kita silang apat para pag-usapan ang kasal ni Claudia at Basti Lorenzo. Bago sila magkita, nagbigay umano ng head-ups si Claudia Barreto sa amang si Dennis Padilla na ang kanyang mapapangasawa na si Basti ay isang introvert person. Si Basti Lorenzo is the son of businessman Martin Ignacio Lorenzo, the CEO of Central Azucarera de Tarlac Incorporated. Kapatid ni Basti, ang asawa ng dating aktres na si Eric Gonzalez. Nagpa-interview si Dennis Padilla kay Ogie Diaz at dito niya isiniwalat lahat ng mga pangyayari bago at hanggang matapos ang kasal ng kanyang anak na si Claudia Barreto. Ayon kay Dennis Padilla, muntik na umanong hindi matuloy ang kasal ni Basti at anak na si Claudia. Kuwento ni Dennis, umaga noong Abril 8 ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Claudia. Nangyari ito noong araw mismo ng kasal ni na Claudia at Basti. Umiiyak daw ang anak habang kausap ang ama. Ito ang paglalahad ni Denise Padilla sa mga nangyari. Mga 8 o'clock ng umaga, minessage ko si Chloe. Sabi ko, I'm so happy for the both of you. More love, chuchu-chuchu. Maya-maya konti, nagri-ring yung telepono ko. Wala pang 2 minuto. Si Chloe, sabi niya, good morning pa. Sabi ko, why? Sabi niya, I want to tell you something. Pa, hindi na po tuloy ang kasal. Sabi ko, why? What happened? Tapos umiyak. She tried to control it, kaya lang nung nagsalita na ako, na medyo nabasag na yung boses ko, umiyak. Sabi ko, why are you crying? What happened ba? Anyway, huwag mo nang sagutin yung tanong ko. If you're not happy with it, don't do it. If you're not sure with it, don't do it. Pagpapatuloy ni Dennis, napilitan siyang magsalita. Sabi niya, pa kasi for the past 1 week, hindi ko nakikita yung interes ni Basti na magpakasal kami. Parang hindi siya sure. Sabi ko, ay mahirap yan anak, huwag ka nang tumuloy. It's okay. People will understand. I will understand, sabi ni Dennis. So ang ginawa umano ni Dennis, tinawagan niya ang kanyang ina para ibalita na hindi na matutuloy ang kasal at nalungkot umano ang lola ni Claudia sa balitang ito. Pagkatapos ng halos 1 oras, nang-ring ulit ang telepono at nagtignan ni Dennis kung sino, si Claudia daw ulit yung tumatawag. Sabi ni Dennis, after an hour, exactly 9:30 a.m., tumawag ulit. Papa, tuloy na yung kasal. Hindi na ako nagtanong masyado kasi 9:30 ng umaga na. Alabang ang wedding, susunduin ko pa sa Caloocan City ang nanay ko. Hindi na sapat yung oras ko, mabibitin na ako. So tumakbo na ako, sinundo ko na yung nanay ko. Maaga pa raw nakarating si Dennis sa St. James the Great Parish Church sa Alabang, sa Muntinlupa City. Kasama niya ang kanyang ina at kapatid na si Jean. Sabi ni Dennis, awa ng Diyos, wala namang traffic sa Skyway. Bago mag-alauna ng hapon, nasa tabi na kami ng simbahan. Wala pang tao yung simbahan. Pumasok na kami nagpicture, taking na kami ni na Jean at mama. Sobrang excited ko. Sa katunayan, hindi umano alam ni Dennis bakit naisip ng anak na nagdadalawang isip si Basti sa kanilang kasal. Ang iniisip ni Dennis ay baka nerbiyos lang iyon ni Basti dahil papalapit na ang kasal. Saad ni Dennis, hindi ko alam kung bakit nasabi yon ni Claudia. Ang sabi niya parang si Basti raw, parang hindi masyado excited for almost a week, na kaya parang nagduda na rin siya kung itutuloy pa. Siguro alam mo yon, parang may jitters minsan, baka iyon. Nakakilala si Dennis at son-in-law niyang si Basti sa isang dinner date kasama ang mga anak na sina Julia, Claudia at Leon. Ngunit sumunod na lamang si Basti dahil gusto umano niya muna makausap ang mga anak. Ito ang kwento ni Dennis, yung first meeting namin. Sabi kasi ni Chloe sa akin, bago pa kami magkita, pa, okay lang ba nakasama si Basti
kapag minit mo kami, nina Julia, Leon, at ako. Sabi ko naman, okay lang ba na tayo muna mag-usap? Tapos after maybe 30 to 1 hour, pasunurin mo na lang siya. Sabi niya, sige papa. So ganun nga, kami munang apat nag-usap. Tapos after 45 minuto, dumating si Basti. Pagpapatuloy ni Dennis, winarningan na ako ni Chloe. Ang sabi niya, pa, baka manibago ka, introvert si Basti. Halos hindi nagsasalita. Sabi ko, okay, no problem. Pagdating ni Basti, isang tanong, isang sagot lang talaga siya. What's your name? Ilan taon ka na? Ilan kayong magkakapatid? Ilang taon na nanay at tatay mo? Yung mga basic questions na yan. Talagang ganon, introvert na yung tao. Naiintindihan ko naman na ganon yung pagkatao niya, sabi ni Dennis. Pero napaisip din daw si Dennis sa ikinilos ni Basti. Nung pauwi ako, nawirduhan ako kasi dapat kapag makikilala mo yung biyenan mo, dapat ikaw yung makuwento, di ba? Para makilala ka? Sa mismong kasal, inasahan ni Dennis na kasama siya sa entourage kasi in-invite siya ng personal ng kanyang anak. Kaso hindi daw kasama si Dennis na naghatid sa altar ang kanyang anak, kundi si Marjorie Barreto, lamang daw ang kasama ni Claudia. Paliwanag ni Dennis, ang feeling ko dun sa March 18th dinner, akala ko that was the reunion of love. Ang feeling to, the welcome I had dun sa dinner na yon was so lively and maganda, masarap. And then sabi ni Chloe, I want you to look good. So ang feeling ko doon, sa I want you to look good, Papa, that day, kahit ikaw sabihan ka ng anak mo, anong ibig sabihin nun? You look good as a guest ba ang dating sa'yo? Because of those words, inakala ni Dennis na may parte siya sa wedding ng anak. Matatanggap naman daw ito ni Dennis kung nasabihan siya ng maaga. Para I can decide if I want to still go o huwag na lang. Sabi pa ni Dennis, nasa akin na yon, di ba? Wala na silang carry doon. Kung hindi ako dumating, in-invite ka namin eh. Sinabi naman namin na hindi ka part ng entourage. At least, meron silang katuwiran, may reasoning sila. Hindi ako pwedeng mag-vent out kasi sinabihan ka ng wala ka eh. Hindi na rin daw niya bibigyan ng tsansa ang mga anak na kausapin o makita siya kailanman. This is a permanent goodbye, pinal na sabi pa ni Dennis sa panayam ni OG. Maybe the last time that you will see me. Sa loob na ng kabaon ko yon. Di na ako makakaiwas. Malungkot na dagdag ni Dennis. Di ko naman kayo ibabandon. Anak ko kayo? Kung gusto nyo mag-donate ng biscuit, pwede rin naman yon. Ula pa rin pahayag ang kampo ni na Claudia patungkol sa mga sinabi ng ama. Ngunit ang anak na si Julia Barreto naman ay nag-post sa kanyang IG story ng patungkol sa narcissist. Ngunit wala pa ring comment ang mga anak ni Dennis patungkol sa interview ng kanilang ama. Ayon kay Dennis, hindi rin daw inimbitahan ang mga kapatid ni Marjorie at tiyahin ni Claudia na sina Claudine at Gretchen Barreto. Nakiusap pa umano si Claudine kung pwede silang pumunta at umiiyak umano si Claudine ayon kay Dennis dahil mayroon umanong special gift si Claudine para kay Claudia.